up mga ka-Real Property Finder at Real Property Philippines? Magandang araw po sa ating lahat. Andito po ako ngayon sa Lopez, Quezon. May binisita po ako ritong property na may kabuang sukat po na humigit kumulang pong 11 hectares. Na ayon po sa ating nakausap kanina, according po sa kanya, dito daw po nagsisimula yung nasabing property. Ito pong property mga ka-farm ay tuhog po ng National Highway going po ng Katanawan. Dito po sa direction po na to ang papunta po ng Katanawan, Quezon. And then dito naman po sa gawing likuran ko po na to, ito po ang papunta po ng town proper po ng Lopez. Mula po sa town proper po ng Lopez hanggang dito po sa property ay may travel time po na 5 minutes mga ka-farm. And then itong property po, kung nyo pong makikita ay 90% flat. Dito lang po sa portion na to, nagawin na to yung merong upland ng bahagya. And then according din po kay ma'am na ating kausap kanina, ito pong portion na to ay natabas po. Dahil according po sa kanya, nabili na po ito at may sarili lang titulo. Kaya ilalabas po yan sa nasabing bilihan. Kaya doon daw po sa 11 hectares, awas na po itong awas na po itong mga nabili. Ito po bali ang pinaka frontage niya mga ka-farm. Nasa aking puntansya ay hindi po bababa sa 300 meters. Ang pinaka frontage po niya, hanggang doon pa daw po ito sa may mga pagliko po doon. Na-try po nating ipakita mamaya kung kaya po nating anuhin. Bale, ito pong property mga ka-farm ay marami pa pong dito sa area na to. Sa side na to ay marami pa pong mga puno ng nyog. May mga hardwood din po kagaya po ng mahogany, Jimelina. At din mga fruit bearing po kagaya po ng langka, mangga, atis. And then dito po sa side na to ay may mga marami pong puno ng kalamansi. According nga po kay ma'am ay nasa humigit kumulang daw po ito 100 puno ng kalamansi mga ka-farm dito po sa side na to. Kaya atin pong baybayin ng bahagya itong nasabing property. Ito po dito sa gitna, meron po tayong nilalakaran ditong pathway na makakalakad po ng maayos ang ang magbibisita dito sa area. Ito po ito pong mga kalamansi mga ka-farm ay kasalukuyan po ito, marami po siyang bunga. Na kung nyo nga po itong mabibiling property na to ay may return of investment na po kagad kayo. Dahil meron po dito ito po humigit kumulang po 100 puno ng kalamansi. Ito pong area na to ang pinaka flat land na ito pong pinaka tubigan na according po kay ma'am sa ating pagtatanong sa kanya, hindi na rin daw po ito pinasaka dahil para nga daw po hindi siya lumambot. Dahil dati nga raw po may mga tumingin po dito na ang pinaka po yata ay gagawing subdivision. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen. At sa WhatsApp Viber po, dahil ito pong property mga ka-farm ay paunahan. Kung sino po ang unang makapag-transact sa kanila rito at makapag-close deal, ay sa kanila po ibibigay. Ito po ang pinakahangganan ng property mga ka-farm. Hanggang doon po sa may puno po na yon. Papunta po siya sa gawin na yon. Bali ilalabas po yung structure na yon mga ka-farm. Dahil according po kay ma'am, nabili na rin daw po yung area na yon. Kaya po ito, title po itong nasabing property. And then updated daw po ang amilyar at may lot plan. Kaya sa mga interested buyer po, tawag na po kayo para po sa mga dagdag katanungan na gusto nyo pong malaman about po dito sa pinagbibiling property. Ito pong property mga ka-farm ay ideal pong gawing subdivision at ba pong resettlement na project ng government. Ito po dahil sa meron nga po itong kabuang sukat na humigit kumulang pong 11 hectares. And then dito daw po sa portion na to ang medyo malaki ang pinaka bahagi. Dahil dito po sa ating kinatatayuan na to, yun nga po, kung matatanong nyo po yung puno ng nyog na yon, hanggang doon po sa may puno ng na nasa gitna ng
kaparangan na yon, hanggang doon po yung pinaka-property niya. Kaya ito pong nasa right side ko po na to, ang pinakamalaki po ang portion. Hanggang doon daw po sa may kanyogan na yon, mga kaparm. Bali, ito daw pong bahay na to, mga kaparm, ay nakapaloob po sa nasabing property. Ito daw po ay walang kaya kung sakali pong mabibili ay wala pong magiging problema dito sa bahay na nakatirik na to. Dahil ang iba daw po rito ay lang po, mga nakitirik. Maliban na lang po sa may mga nabiling portion na titulado na po. Ang source po ng tubig dito, mga kaparm, ay ito po. Ito pong pinakabalon. And then meron din po rito deep well, mga kaparm. Kaya wala pong magiging problema sa source po ng water, electricity, sa cellphone signal at internet, dahil ito pong property, mga kaparm, ay located po dito sa National Highway po, na going po ng Katanawan. Bale, yan po, mga kaparm, may mga ilan puno rin po rito ng kawayan na maaari nyo pong gamitin pagka kayo po ay magtatayo rito ng rest house. Bale, subukan po nating baybayin yung pinakadulo ron, mga kaparm. Ayon po kay ma'am. Bale, ito po palang property, mga kaparm, ay nasa original title po nito dati ay almost 13 hectares. Kaya according po sa kanya, yung pong mga nakatayong kabahayan dito na nabili nga po yung nasabing property ay all in all po, inawas na po yung mga nabiling property na yon. Kaya ang natitira na lang po talaga na ibinebenta nila ay nasa 11 hectares po, mga kaparm. Kaya wala pong magiging issue doon po sa mga nakatayong structure dito, dahil according nga po kay ma'am ay planchado na po at malinis na po na 11 hectares po yung binebenta ng seller. Kaya sa mga interested buyer po, tawag po kayo, mga kaparm. Ito pong area po na to, ito po ay ideal na pagtayuan po ng subdivision or mga housing project. Dahil almost flat po ito at tuhog na tuhog po nitong National Highway. Ito po, mga kaparm, according po kay ma'am na kasama nating guide sa araw na to, bale ito pong pinakakasasagingan na yan pa daw po yung kasama sa 11 hectares po. Pero ito pong pinakadelantera na may mga kabahayan, at ito pong nasa gawing left side ko po na to ay ito po pala yung nakapaloob po sa 2 hektarya na nabenta. Kaya dahil nga daw po dati po ito ay nasa almost 13 hectares, ito pong portion po pala na to ang natabas. Kaya ito pong nasa delantera na to, hanggang dito po sa may barangay hall at ng barangay Rosario. And then ito po nasa left side ko po na tong kabahayan ay puro title na po yan. Bali yan po yung nabili na inawas po dun sa 11 hectares. Pero according po kay ma'am, yan pong pinakalikod, kasama pa po yan doon sa 11 hectares na kung sakaling inyo pong mabibili at gagawa mo nga po ng housing project dito sa area, ayan po ang mapagtatayuan po siya. Andun po yung pinaka frontage na yung inano natin kanina. Kaya according po kay ma'am, ito pong portion na to ay nabili na po at labas na po doon sa property na pinagbibili. Kasama rin po itong pinaka-barangay center na to, barangay hall. Labas na po ito sa property. Kaya wala pong magiging problema sa magiging bilihan dahil nakaano na nga po ito, naka-separate na po ito, mga ka-farm. Pinuntahan lang po namin yung pinakamalapit na yung hangganan. Then kaya po ito, mga kabahayan po na to. Ayan, bali yung pinakalikod na lang po ang hindi po kasama dito sa mga nasa delantera na to.
Ito po mga ka-farm. So dyan po matatanaw hanggang dito sa may puno. Itong puno na to tayo, no? Kasama yan, ano? Yung hangganan ng property. Yung puno ng kawayan. Ay, hindi sir. Dito sa lakpan ito lang. Dito lang, sa bungad. Bale, gumanon po pala siya. To. To magilid. 3 hectares po yung naiiwan dito. Yan, yan po kay ma'am. 3 hectares daw po yung nasa gawing right side natin na to. Then ito po ang pinaka mas malaking area, yung nasa almost 8 hectares po. Yan pong nasa gawi po natin itong left side. Kaya ito pong bahay na malaki na to na inyong nakikita, awas na po yan. Yun lang pong pinaka gawing likuran po na yon. Ang napapaloob po doon sa 11 hectares mga ka-farm.